Day 3 na nga mga mi nang naisipan kong i-vlog itong aking pinapagawang bahay. Bale, pinatuloy lang namin yan dahil nagawa na yan last 2 years ago. Pinahinto ko lang dahil sa kakulangan sa budget. At dahil hindi ko pa nga napatapos ay nagrenta muna kami ng apartment. Mas maigi kasing nakabukod ka at malalaman mo talaga kung ilan yung nagagastos nyong budget. At nagrent din ako dahil nga nahiya din ako dahil makalat ako kapag gumagawa ng cake. Lalo na kapag maraming orders. At ito nga Mr. ko ay nag-for good na rin dito sa Pinas. Bale, umabot din siya ng 7 years sa Taiwan. Itong bahay naming pinapagawa mga mi ay nasa palayan. At kung napansin ninyo ay mataas ang tambak niya dahil nga bahain dyan. Konting ulan lang ay bumabaha na agad. Kaya naman malaki rin yung nagastos namin sa tambak pa lang. At medyo napalaki rin yata yung bahay. Dahil nga nakikita kong mukhang madali lang magpintura ay tinulungan ko na rin itong Mr. ko. Pinipinturahan namin para hindi kaagad mga lawang itong mga tubular na gamit nila. Madali lang naman palang magpintura at nag-e-enjoy pa nga ako dyan mga mi. At kung napansin nyo ay balot na balot ako pati sa paa, napakainit kasi dyan. At kung napapansin ninyo magalaw itong video, ang tatay ko kasi ang nagvi-video dyan. Hindi kasi siya masyadong marunong mag-video. At tingnan nyo naman mga mi kung paano ako magpintura. Ang sabi ng Mr. ko ay para lang daw akong naglalaro. Ang sabi ko naman ay ulitin na lang niya, at least mapapagaan pa ang kanyang trabaho. Nagmamagandang loob na nga yung tao at nasisermon pa. Charis. Pero tignan nyo naman kasi parang may punto siya kasi parang nilalaro ko naman talaga itong pagpipintura ko. At eto naman pala si paring Ellie, ang papa ko. Siya ang nagbabantay ng mga nagtatrabaho. Sabi ko nga wala akong ipapasahod sa kanya kaya naman papameriendahin ko na lang siya. At ito namang anak ko ay tumulong na rin sa pagpapala ng buhangin. Tignan nyo naman yung itsura niya, parang may binubuhay siyang 10 anak. Alas 11 na nga nang naisipan kong magluluto na nga pala ako. Pero hindi nagla-lunch dito ang mga trabahador. Ang niluluto ko ay pansariling ulam lang namin. Tumatalsik-talsik pa nga dyan yung tilapia dahil wala nga kaming takip. At itong bahay nga pala na to ay bahay nga ng ate ko. Sabi ko dito na lang ako magluluto at isasama ko na lang yung mga anak niya dahil nga nag-aaral din naman yung mga anak niya. Habang nagluluto nga ako dyan ay minamarites naman ako nitong pamangkin ko. Ang niluto ko nga pala dyan mga mi ay pritong tilapia at yung sitaw na nilagyan ko ng sampalok. Ang sabi ko nga sa ate ko ay dagdagan niya yung mga stock niya dahil dito kami kumakain. Charis. Medyo naminipis na nga yung mukha natin kaya naman nasasabi natin yon. Char. Dito kami nagluluto sa bahay ng ate ko dahil nga malayo yung apartment na inuupahan namin. Kasi kung uuwi pa kami ay doble pagod lang din. Itong kawali nga hindi ko alam kung nakabaliktad ba o ano dahil parehas silang maitim. Char. At itong pamangkin ko nga ipinasaing ko na wag ka nang maganda-gandahan dyan. Magsaing ka na. At kung tingnan nyo naman ay talagang pasayaw-sayaw pa. At nung nailuto ko na ngang lahat ay naghintay na muna ako at nagmuni-muni dito sa aking cellphone. Iniisip ko nga dyan ay kung kasya pa ba ang budget namin kasi butas na talaga ang bulsa ko. Charis. At kung napansin nyo itong poreman ko ay ang sarap na ng tulog. Paano ko naman kaya to sasahuran kung puro tulog ang ginagawa?